Nako, malaking pasabog na rally po at mukha yata may patatalsikin na opisyal. Hindi sa akin galing to ha. Ito ay mga tsorya lang na mga nagsasabi at nakarating sa ating impormasyon at mamaya mapapainggan nyo rin. No? Ngayon, dito ay natataranta na sila. No? Kung wala kayong tinatago, ha? Bakit kayo matatakot sa rally? Ang rally ng INC ilang beses na nagawa. Pangalawa, pangatlo, di ba? Wala namang ginawang gulo. Sinugod ba kayo dyan sa Malacanang? Sinugod ba kayo dyan kung saan dapat sugurin na pag may nagsasalita kayo, gaya ng SONA? Sinugod ba kayo? Wala naman. Di ba? Maski yung mga DDS, may sumugod ba na DDS? Wala. Meron iba, pero hindi ganun ka-agresibo. Yun nangyari sa Mindiola, hindi naman DDS yun. May mga ibang grupo yun. Pero INC, meron ba sumugod sa inyo dyan? Di ba? Bakit takot kayo? Bakit yung kita sa takot nyo, nagre-reflect sa inyo na para may tinatago kayo? Kasi kung wala kayong tinatago, ha, tandaan nyo ha, hindi kayo matatakot sa gagawing rally ng kahit sino. Ha? Lalo na INC. Ha? Dahil nasa konstitusyon ang pagpapahayag ng saloobin na may permit naman. At ba't kayo matatakot? Hindi kami natatakot! Mag-rally kayo! Sabi ni Garo, hindi kami natatakot! Mag-rally kayo! Mag-rally kayo, inarangan mo. Tapos sabihin mo, hindi mo utos. Di ba? Inarangan eh. May nakitang violation yung iba. Very good. Very good sa mga otoridad. Dahil may mga bus na naharang, may violation. Kasi yun ay pamumukha nila sa atin eh. Yun ay pamumukha nila sa INC at sa ibang religion eh. Ikaan niya, inaharang namin kasi may violation. Tama, very good. Natuklas mo yung violation. Pero yung iba, walang violation, in-impound. Hindi very good yun. Hindi ako may sabi. Yung mga iglesia ni Cristo na hinaharang, wala aanyak silang violation, pero hinarang kami, in-impound yung sasakyan namin. Biro mo, 27 buses hinarang. Sa isang bus 50 laman to 45. O, hinarang. Tapos may mga jeep na hinarang. Pati tricycle hinarang. Sabi, wala sa ulat ng otoridad. Pero ayon sa mga INC, pati tricycle yung tricycle daw ang laman, 3, isa sa likod, hinarang pa Ilang tricycle ang hinarang? Nasa siyam yata. Tapos ang daming van na hinarang. Aba, sa van pa lang baka mahigit 100 van na hinarang yata Ha? Tapos yung iba niya tumuloy. Kasi naharang Hindi ako sabi niyan, yung mga kapatiran sa INC, na nakikisalamuha doon sa rally nakaraan, nakapagkwentuhan sa akin, hinarang niya. Sabi ko, hindi mo na ako maniniwala. Pero, sabi ko, totoo naman na hinarang talaga. Hindi, para pare-parehas tayo, sige. Napakawalang sabihin mo, wala kang kinalaman dyan, sige, mag-rally lang kayo. Pero inaharang mo. Ba't mo inaharang? Nasa konstitusyon, lalabagin mo yung rally? Bakit? Takot ka? Isa lang ibig sabihin. Nambabraso ka. Tapos yung batas, nilalabag mo Bendalo talaga itong mga to, no? Bakit kayo matatakot? Bakit kayo gagawa ng isang bagay na alam nyo naman tama yung ginagawa nila nasa konstitusyon, hindi naman nananawagan ng kaguluhan? Yun, bawal yun. Dapat talagang harangin yun, pigilan yun. May mananagot. Pero, isang rally mapayapa, yun na lang ang tanging paraan nila para rin sa loobin ng isang mga bawat mamamayang Pilipino. Mailabas nila, pipigilan nyo pa? Ibang klase. Ibang klase. Di ho ba? Saan ka nakakita noon, pipigilan mo? Mga rally. Sige nga. Ayaw nila natatakot sila Ewan ko bakit natatakot sila. Kasi ito isipin mo, imagine haharangin mo. Kung nasa katinoan ka ba naman ng pag-iisip? Wala talaga sa katinoan ng pag-iisip. Kasi tanungin mo sila, may hinaharang po ba? Wala kaming hinaharang? Ang Pangulo, nagtatrabaho lang? Gagaya na naman Walang hinaharang. Ano yung guni-guni namin? Itong mga to, harap-harapan na niloloko tayo, tapos sasabihin, tatanggi nila. Wala anyang kurakot. Wala yun. Ano yung guni-guni namin 1 trilyon? Pampalubag loob, kinasuhan si Martin. Pero ito hakalan to, huwag niyong paniwalaan. Tulad na sinabi natin dati matagal na.
baka si Martin dumalo sa rally. Martin, haka lang tong nakarating sa amin. Pero yung haka sana, kung haka man o totoo hindi, gawin mo na. Sumama ka sa rally, magsalita ka sa rally. Ibunyag mo kung sino big fish. Mapapawalang sala ka sa paningin ng taong bayan, yung kasalanan mo. Pero iba, syempre, di natin mapapangako kung may ibsen yung galit sa'yo. No? Pero yung iba, at least kalahati man ng rally, mauunawaan nila, salamat sa'yo, nagsalita ka. Hindi, totoo lang. Walang masama pag kumanta ka. O tingnan mo si Saldi. Maraming galit kay Saldi. Alam nyo yan. Pero nung kumanta na siya, ano nangyari? Nahati ang kalooban ng sambayan ng Pilipino. May nagsabi, okay ka Saldi, okay ka, alam namin puso mo. May mga naawa sa kanya kasi pamilyadong tao din yung tao. May mga naumunawa sa kanya. Kasi kung talagang maraming galit sa kanya ngayon, siya putakti ngayon ng tao eh. Ba't di pinuputakti si Saldi ngayon? So ibig sabihin, yung galit ng tao nahupa na. Ibig sabihin, sa ginawa niya, may nakita yung taong bayan, rason para mapatawad pa siya. Ito lang. Pero, etong mga to, hindi mapapatawad ng taong bayan to. Hindi umaamin eh. Di ba? Pero sa SONA daw, hintayin natin. Huwag natin pangunahan. May pasabog daw sa SONA. Hindi natin alam kung sino, ano yun. Ang hinala tuloy na marami, nakarating sa atin, chismis na naman, huwag niyong paniwalaan. Si Romualdez daw, magsasalita sa rally. Hakala naman yun, no? Pero sana kung magkatotoo yun, tutuhanin mo na, Martin. Magsalita ka na sa rally, sabihin mo na yung dapat mong sabihin. Yung big fish, ihayag mo na. Para sa araw naman nyo, kung sino man magrarally na yan, ha? Hindi natin alam, wala namang official na nagsabi na PNP may aktibidad daw ang rally. Nakakatawa nga eh. May mga mainstream media na sabi ang Iglesia ni Cristo daw makikisabay sa SONA. Ha? Tatay nga ni BBM eh. Hindi pa pinapanganak, may INC ni. Paano mo sabihin makikisabay sa SONA? Ano kayo, hello? Yan ang mahirap sa mga yan. Konting kapangyarihan lang natikman sa buhay. Konting kaalaman lang, ha? Ipinagmamapuri na nila. Di ba? Yan ang hirap. Konting palakpak lang, nabusog na sila sa konting palakpak. Sasabihin na nila, hindi namin kailangan ng numero. No, yabang. Nakaraang ngambang-ngamba sila, kaya nga siya namimigay ng bigas eh. Bakit? Para yung satisfaction rating nila tumaas eh. Kaso hindi. Bumaba lalo. Tapos sabihin nyo, wala kang pakialam sa numero. Niloloko nyo naman kami. Lagi nanloloko yung mga yan, no? Okay, magkakaroon daw ng rally ayon dito kay Ramon Tulfo ang Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung saan niya nakuha to, no? Pero sige, respeto natin. Ha? May hirapang i-monitor, asa na ba? Ito. May hirapang i-monitor ng PNP ang pagdagsa ng miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa aktibidad sa Lunes. Magkasabay ng PEPSONA ng Presidente BBM sa ika-112 founding anniversary ng INC. Hindi pwedeng harangin ang mga INC papuntang Metro Manila dahil idadahilan nila, dadalo sila sa kanilang anibersaryo. Maari sumanib ang INC sa mga DDS, mga Sara Forever Fanatics at yung mga gusto na administrasyon sa gaganaping rally. Initially, 20,000 PNP enforced personnel nakadeploy para sa nasabing dalawang event. Humingi ng dagdag puwersa ang military sa pamunuan ng National Philippines para abantayan ang mga vital installation ng gobyerno ayon sa Tweety Bird. Tama? Ayan, no? Ewan ko saan galing to. Itong rally na siya sabi niya INC. Siya lang may sabi siguro. Pero, hindi natin alam, magkaka-rally talaga na malaki, malawakan, 3 relihiyon na sinasabi binastos daw ni Bonget. Ha? Magsasabi puwersa. Binastos talaga. Ikaw, tanungin kita. Ha? Yung kay OJC ba, binastos nila? Hindi. Sagot. Binastos nila kay OJC. Oh, alam mo, ang KOJC, ha? Isa o dalawa, 5 tao na bastos. Pambabastos na yon. Ay, isa nga lang milyon yung binastos nilang KOJC, pinasok yung pulpito nila doon. Winarak yung pulpito nila. Di ba? May narinig daw heartbeat. Pambabastos, hindi. Di ba? Dapat, kung kayo, babastusin nyo si Pastor Kibuloy, idaan nyo na lang sa katwiran. Idaan nyo sa debate. Katulad ng halimbawa, INC, Katoliko. Kung gusto mo bakbakan yung Katoliko, huwag mong basusin yung Katoliko. Pumunta ka dun sa CBCP,
Ha? Punta ka sa mga kaparian, magpirmahan kayo ng debate kasi nangyayari yan eh. Oh, may formal debate tayo ha. Ano ba? Oxford debate? Or ano ba? Course examination? Pumunta ka, makipagdebate ka, hindi kayo makipaghamong ka. May formal debate kayo. Kailan? I-schedule natin. Kailan? Anong venue? Saan? Sa sports complex ba? Saan ba? Sa ano ba? Sa arena ba? Matinong kausap ng Katoliko, matinong kausap din yung kabila. Yun ang formal debate. Doon mo sila hamunin. Hindi mo lalapastanganin mo yung reliyon. Nilapastangan yung KOJC. Oh, hindi ba nilapastangan yung INC ngayon? Nilapastangan eh. Hinaharang yung rally. Kung ano sinasabi ng mga vlogger nila eh. Sa INC, binabastos eh. Hindi ba utos ng taas yun? Tanungin ko lang. Di ba? Pambabastos ginagawa nila sa INC. Hindi nila nirespeto, mga kasama. Hindi nila respeto. May palusot pa sila, oh. Ha? Mga INC bastos. Pero hindi lahat, ha? Kasi mga INC anya na hindi naman sumusunod sa pamunuan ng INC. Ilabas mo yung hindi sumusunod na INC sa pamunuan. Lahat sumusunod dyan. Ha? Sabi daw, may mga INC daw na ayaw ng rally. Hindi, ha? Lahat ng INC gusto rally. Rally sa pagkapayapaan. Ha? Pag may INC na ayaw ng rally, nagpapanggap na iglesia yun. Hindi iglesia yun. Di ba? Biruin mo. O ngayon, magkakaroon ng rally. Daw, sabi ni Tulpok, tsaka ni iba pang mga vlogger, takot na sila. Yan ang kahayagan na may tinatago sila. Yung purpose ng rally, hindi para pababain sila. Para ihayag sila na may tinatago sila. Pakinggan nyo to, ang net 25 sa ganang mamamayan. PP Inday Sara. Kaya lang, kapansin-pansin dyan, sabi ng niya kinetic force, hindi siya nagpresenta ng mga ebidensya. Ay, ang hirap niyan. Science yan eh. Puro kwento lang. Science yan eh. Ano ba, sinabi, sino yung sumigaw, di ba? Nang patay na yan. Tsaka ano pa yung mga ibang insidente. Wala eh, napaka-general eh. So hindi sabihin mong, baka isip mo lang yan. Ano ang pruweba mo? Wala eh. Wala pinasenta ha. Tama. Kasi nga naman, ang nakikita nila mga post sa Facebook, mga comments daw. Kasi open source nga eh. Tsaka kanina, ang sabi niya, pati daw yung sa Canada. Di ba yung pinagsisigawan si Jose Claire Castro doon? Kasama daw yun sa kinetic force. Kinetic force, gano'n. Ayan. Mario Joseph naman, lahat tinamay. Ibig ko pala sabihin, lahat ng nagraling na nagrarambulan kasama kay Sara. Kinetic, loko-loko talaga itong mga to, no? Tinanong siya ng abogado eh, na ayaw mong sabihin, pati yung mga nagrarally sa flood control, ay kinetic force din yun. Ayaw nila, kahit sa flood control, ayaw nila mabanggit na may nagrarally. Doon lang sa may Canada. Tako, allergic nga yan pagdating sa mga anumang kaugnayan sa flood control, rally man yan o kilusan, basta may flood control, yung mga congressman na yan, allergic yan. May kung wala kayo tiyatago, ba't kayo allergic? Di ba? Kaya napakasarap ito yung lalong imbestigahan, lalong tuklasin. Yung lalo, alam mo yung pagbata, pag takot na takot, di ba may mga, bala dyan, may ano dyan, may multo dyan. Di ba yung mga pamangkin natin, sarap takutin? Kasi alam natin takot eh. Di ba? Di ba may kasabihan niya matatanda? Huwag kang matakot sa multo. Kasi pag takot ka sa multo, lalo kang tatakutin ng mga yan. Sabi, masamang espiritu daw. Lalo kang tatakutin ng mga yan. Huwag kang matakot. Di ba kahit sa naman, pag nakita na binubuli ka, lalo kang bubulihin. Subukan mo pumalag, papalag ka. Hindi na papalag yung mga yon. Kasi gusto niyang palitawin nung nagtatanong, base sa pagkakaintindi ko, hindi lahat eh, basta lang kinetic force. Paano yung galit ng tao sa flood control? Yes! Diba? Akala nila wala nagagalit sa flood control. Akala nila bayad lahat. Akala nila trolls lahat. Ikaw, ha? Baha sa Cavite, baha dyan sa lugar sa ibang Bulacan. Binaha bahay nila. Ha? 3 araw na baha. Sige, maghapon na baha na lang. Dati naman, di binabaha. Ha? Yung binaha kasi, yung flood control, wasak. Dapat sana yung pondo napunta sa flood control, kaso ghost. So, binabaha. Ikaw ba naman sa isang lugar, ilang pamilya ang binaha? Lagpas 20,000 na pamilya. Isang lugar lang yun, ha? Ikaw ba naman, di ka magagalit? At alam mo may ghost? Tapos sasabihin nyo, wala naman nagagalit eh. Ang mga trolls na naman yan, mga bayaran eh.
Nasaan ang utak ninyo? Common sense na lang, binaha ang bahay mo, kasama ka sa lugar na binaha dahil sa may ghost. Tapos ang tendency mo, sabihin mo, wala naman nagagalit. Ibig ko pala sabihin, yung mga binaha hindi nagagalit. Interviewin mo nga, baka batuhin ka ng mic mo. Sige nga, interviewin mo nga yung mga nagbaba, sabihin mo, hindi ba kayo galit sa baha? Akala kasi nila, porkit may mga lumalangoy na bata doon, lumalangoy na mga teenager doon sa baha, akala nila, ay, ganyan talaga mga Pilipino, baha na masaya pa. Yung mga yun, nakita mo lang, yun yung masaya, yung mga bata na yun na lumalangoy sa baha. Pero yung mga kada pamilya no, hindi masaya. Yan ang hirap kasi sa inyo, nakatingin lang kayo sa gusto nyo makita. Diba? Kaya nagrarally yung iba dun sa Canada, hindi dahil dun sa gustong patayin ng Pangulo. Kundi, buwisit na sila sa flood control, di ba? Magpahayag ng kanilang saloobin. Kasi tayo, pinoproteksyonan ng ating mga iral na batas, yung paghahayag ng kalooban, yung rally. Pinoproteksyonan po ng batas yan. Yeah, may proteksyon ng batas yan. Tapos haharangin mo. Tapos sabihin mo, wala kang pakialam. Mag-rally lang kayo dyan. Ba't mo hinapaharang? Nung tanongin ka, wala kang alam na hinaharang? Pwede ba yun? Kung wala ka palang alam na hinaharang, ngayon pues pinapalam namin sa'yo, hinaharang ang INC rally. Tapos nung malaman mo hinaharang, wala kang ginawang aksyon? O hindi ka nga nag-utos na harangin, pero pinabayaan mo harangin. Deep dive ko pa nag-utos. Ewan ko tumanda tong mga to, walang pinagkatandaan. May karapatan tayong gawin yan. Pero huwag kayong manggugulo. Yes. Diba? Huwag kayong magpapahayag ng anumang mga banta. Kaya nga marami hong mga samahan ngayon, grupo, na nagrarally para ipahayag ang kanilang damdamin, ang kanilang saloobin. Tatlong reliyon daw magsasalib pa sa ngayon. Hindi pa nangyayari. Sapagkat yun ang yun ang nasa batas ng Luzon, di ba? Yun po ang mapayapang kaparaanan ng paghahayag ng saloobin O napahayag po ng tao yung kanilang gusto sabihin. Di ba? Sapat na yun. Susunod ba kayo? Tutugon ba kayo? O kaya naman gagawin ba aksyonan nyo nga yan, marami na nagrarally Tugunin nyo nga yung sigaw ng taong bayan. Di ba? Yun ang paraan na kasi na naiisip nilang gawin. Ngayon, kung babaliwalain nyo po yan, wala na tayong magagawa dyan, Nelson. Tama. Di ba? Kaya nga may balita ngayon, Jen. Naku po! Yan. Ganun ba? Ganun na. Naku, disgrasya. Yan ang sinasabi ko. Ano ba sa akin balita? Ano ba balita yun? Hinahanap ko Ayaw kong magkamali. Kailangan verbatim ito Kala ko may mga tao nang gumagawa ng tambuli. Eto na. Ilang araw na lang ba dyan? Ngayon ay, ano ba ngayon? 22. 5 araw na lang. 5 days. 5 araw na lang, mga kababayan. 20, 27, 20 pang araw. 27! Tama. 5 araw na lang at magugulat kayo. Magugulat kayo. Ha? Tagal naman ang reaction. Delayed ang reaction ko. Di ba sinisigaw nyo, flood control? Flood control. Hanapin ng utak, mastermind, ikulong, kasuhan, ang mga ang mga may gumawa ng katiwalian. Eto kasi ang kinakasuhan ngayon yung nag-imbestiga ng katiwalian. Di ba? Nag-imbestiga ng katiwalian, ipinakulong. Siya kayo nakakulong dahil sa katiwalian. Yung mga itinuro, nakakalaya. Papito-pito. Nakasave. Eto na. Meron daw mangyayari sa July 27. Nako. Jen. Ano kaya meron ng July 27? Dan sila takot at takot. Kung wala kayong tinatago, hindi kayo matatakot kahit mag-rally buong mundo. Handaan niya. Kasi alam nyo may tatama ang ginagawa ninyo. Ba't may sumisigaw na direktor? Dinig na to sa... Dinig sa headset Dinig sa headset. May nagugulat. May mangyayari daw sa July 27. Sino may sabi niyan? Eto, binabasa ko nga Hinanap ito, nakita ko na Para huwag tayong magkamali.
Sa July 27 daw po, nako, nagulat ako rito, Jen. Totoo ba ito? Ha! Anong oras na ba? Ay, tama-tama, mag-PPA ka muna. PPA muna tayo. Naiiyak ako eh. 1 minute recess, Your Honor. Call of nature. Yes. Call of nature. Tuloy mo na. Ha? Yung iyong pahayag kanina na udlot eh. Oo. Ano yan? Eto na. Oh. July 27, 5 days to go, ay meron daw malaking mangyayari dyan na ikagugulat na marami. Ayan na. Ayan na. Kasi hinihintay nila si yung spokesperson ng INC na si Ka Edwil Sabala eh. Hinihintay nila na magsalita na 27 eh. Kasi nagseta nakaraan yon. Ayon, sapat na yung sinabi ng Ka Edwil Sabala. Ang sabi niya na hindi sila titigil kahit mapakulong si Senator Rodante Marcoleta, no? At diyan nababahala ang palasyo. Kasi kung wala kayong tinatago, yung Satanica Edwil Sabala, tutulungan nyo yun. At hindi nyo haharangin yung mga mag-rally. Bantayan nyo yung mga mag-rally, videohan nyo. Videohan nyo yung mga harang. mga kapatid sa INC at iba't ibang reliyon. Videohan nyo yung mga harang. Alamin nyo kung may violation. At kung may violation yung bus, wag na kayo lumabak. Kasi mali naman talaga kayo. May violation yung bus, wala kang magagawa. Sumunod tayo sa batas. Diba? Pero, kung walang violation, tulad ng dati, i-report nyo. I-detalye nyo. Papatak ngayon ng July 27. Mula ngayon. First 5 days time. before. First time daw itong masasaksihan. Ba? First time? Sino? Nakailang zona na ba ang presidente? Si Pangulong Bongbong Panglima ngayon. Panglima. Tama. Kasi sa 4 na hindi pa nangyari ito. Itong ngayon lang. Itong 27? Anong pangyayari ito na first time mangyayari? Ito. Isa pong major. Sunod yan, Colonel na yan. Galing sa kapitan, tapos naging major. Announcement. May major announcement. Tama. May masarap tayong kape dito eh. Hindi naman. Sino mag-announce yan? May major announcement daw po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa araw ng SONA. Yun ang sinasabi ko. Alam mo tungkol saan? Tungkol saan yan? Tungkol daw po sa flood control. Kasi isang taon na nakalipas ha. Ano ba nung nakaraang taon? Ang sabi ng Pangulo, tandaan natin, mahiya naman kayo. At yun po ang nag-trigger na paimbisa. Kiniklaim, sinasabi ng Pangulo at maging ni Anticlair. Yun ang naging simula, kaya nagkaroon tayo ng investigasyon tungkol po sa katiwalaan ng flood control. Ganun ba? Mahiya naman kayo. Teka, hulaan natin ano magiging major announcement. Kung nakaraan ay mahiya naman kayo. Ngayon meron ng kasi na-expect natin siguro. Alam mo na. Ano? Mahiya ulit kayo. Hindi, dito, baka may pasabog sila para may mapalitaw na may ginawa sa SONA, na may napanagot sa flood control issue. Nakakaya kasi isang taon na wala mapanagot eh. Tignan natin kung sino tuturo nila. Martin, magsalita ka na. Nangangamoy, bakit turo ka? Baka gano'n, uulitin lang. Kasi yung Busman, tinuro ka na eh. Iba yung SONA, mas matindi yun. Mahiya na naman kayo. Mahiya. O kaya, hiyang-hiya naman ako sa inyo. Hindi kayo gano'n. O baka ituro niya yung mga district engineer, sila Diskaya lang. Diin nyo. O kaya sila Marcoleta, pagbintangan nyo na flood control issue. Gulo talaga mangyayari talaga. Diba? Gulo ng katwiran. Kasi ang nagsabi nito, Jen, ay isang dating presidential spokesperson. Ang gano'n. Si Attorney Mike Toledo. Si Attorney Mike, kilala ko yan. Ang sabi niya, hindi lang niya ako kilala. Maaring magkaroon nga ng major announcement patungkol sa flood control dahil eto ang kanyang katwiran eh. Ano sabi? Kung hindi daw ito gagawin ng Pangulo, baka mag-backfire sa kanya. Ibig sabihin, wala nang... lalo negative 27, lagi negative 90. Di ba, sad-sad yung kanyang trust rating? Tama,
Tapos wala pa siyang Nadidisgusto na yung ibang vlogger, maniwala kayo. Nadidisgusto na dyan sa taong yan. magiging major announcement tungkol dito sa sinabi niya last year, walang follow-up, baka tuloy-tuloy ng... Ganon. Oh, Hindi, ako naman siguro naisip din ng Pangulo yan. Kasi siya nga talaga nagsimula eh. Ngayon, after 1 year, kung wala siyang follow-up ukol sa bagay na yan, hahanapan talaga siya ng taong bayan. Totoo. Hahanapan siya. Di ba? Yeah. Malay mo, Biyernes ng gabi, may ipahuli. Ha? Na malaking di ba? Malay mo, Biyernes ng gabi, sino kaya? Si Martin. Magkakagulo talaga pag si Martin ang hinuli nyo. Totoo lang. Papalag lahat ng congressman nakakampi ni Martin. Si Martin, mabait po sa mga congressman. Totoo yung sinasabi ng mga congressman na si Martin mabait talaga. Saan ka mga congressman? Alam nyo na kung ba't naging mabait sa mga congressman nyo. Diba? Ngayon, hindi papayag yung mga congressman na nasa side ni Martin. Ang laban niya malamang Pangulo versus Martin. Hindi na magiging laban, yes, tingin ko. Sinalunos mga kababayan, Biyernes po ng gabi, napahuli natin ang pating, balyena ng flood control project. Mga gano'n, limbawa. Oo nga, no. Di ba? Pagka ganun, mababawasan yung mga magrarally niyan. Pagka, di ba? Kasi yung lulubag ang loob eh. Sabi, at least may mawawala na ng dahilan di ba? Siguro nga. Oo. Kasi mayroon ata mga nagpahayag na, mga militante grupo, iba't ibang lagi naman yan Nako, ang dami na. Pati mga reliyon. Ayun, may zona, wala namang zona na walang rally. Totoo. Oo. Ang rally pabor, tsaka hindi pabor Kasi maaaring may rally ng mga taong pabor doon sa administrasyon. Oo. Meron din naman siguro magrarally na anti-administration. Matatanda mo dyan, yung kauna-unahang zona ni Pangulong Rodrigo Duterte, nag-rally, pinagbigyan ang mga militante doon mismo sa harap ng batasan. Yes. At pagkatapos nung zona, pumunta ang Pangulong Duterte doon sa mismo stage. Sinisigawan nga siya ng mga militante grupo. Wag yan. Sabi niya Duterte, sabi mo? Napanood ko yun. Pero hinarap niya. Oo. Ang isa sa naalala ko nung ako yung nagko-cover dyan, ang talagang rallyista na nakapasok sa loob ng Batasan Complex, rap hanggang doon sa flagpole. May nakapunta. Talaga pinayagan niya. Pinayagan. Nabigla nga yung mga Marines na nagbabantay ng Batasan Kasi hindi nila na-expect na papapasukin hanggang doon sa flagpole. Pero ng time na yun kumbaga, mabango pa siya. May nagrarally anti-era, pero yun hindi masyado. Yun ang pinakamalapit. Pero tama ka, si Duterte naman, yun, hanggang sa may, kanto ng, ng Batasan at saka ng Commonwealth. May stage doon. Paglabas niya, doon siya. Umakyat siya mismo sa stage. Tama. Nabigla nga rin yung mga PSG dyan at biglang ginawa ni Digong yun Yes. Yun. At saka nung time na yun kasi, ang mga cabinet official ni Digong ay meron pang mga galing sa kaliwa. Makasama rin nila. Yes. Mga 3 ata o 5 cabinet secretary niya noon puro galing sa kaliwa Pero nakakadalawang taon, 3 taon si Digong yun, nagkahiwa-hiwalay na rin sila. Kasi na-realize si Digong, teka lang, ako isang beses na ako magiging presidente. Yun. And the rest is history. Yun. So, in-expect natin by Monday, kasabay na ika-5 zona ng Pangulo, meron siya mga babanggitin. Ayun. At kasabay ng dambuhalang rally na first time na mangyayari. May mga marami yatang babaliktad Chismis lang maraming babaliktad. Magsasalita daw si Martin sa rally. Hindi natin alam. Sana kung totoo man yun, marinig ni Martin, magsalita ka. Dumalo ka sa rally, Martin. Kung si Attorney Mike Toledo ang tatanungin, dapat magkaroon siya ng major announcement patungkol sa naging action niya sa flood control projects. Totoo. Ganun ba ibig sabihin? Mukhang hindi ganun ang kanyang pagkakaintindi ko. Parang nahiwatigan na niya na may ganun talaga na gagawin. Bakit? Si Attorney Mike ba gumawa ng speech ngayon? Hindi natin alam. Pero ngayon doon, isang simpleng zona gagawin ng Pangulong Bongbong Simple. Walang director na yung parang sa pelikula, wala yung mga zoom in, wala yung mga prestigyosong director ng pelikula na siya ang magdidirect ng zona ng Pangulo. Walang singer.
na sikat, nakakanta. Yun, simple lang. Baka nga raw tayong dalawa na lang pakantahin dun eh. So, O eto, panoorin nyo, si Jiggy Barak, ha? Maraming na-issue ngayon kay Jiggy Barak. Inggit lang sila. Sikat kasi Jiggy Barak. excited na ako sa mga pwedeng mangyari dahil may mga bali-balitang the final big one na magaganap. Naku po. Siyempre, may mga congressman, may mga politikong maaalarma at magsisilayasan na naman sa Pilipinas dito. Sino kaya ang congressman at ilang mga politiko ang mga unang lilipad pa ibang bansa dahil dito sa tinatawag na final big one? Tapos sona ni Marcos Jr. Tapos yun na pala yung last na sona niya dahil papatalsikin na siya sa pwesto. Nako po. Siya may sabi niyan. Ganda nun. Ganda nun no? Tangina, magagalit na naman yung mga loyalista dito sa akin. Di magalit kayo. Wala namang problema na magalit kayo na magalit sa akin. Dahil nare-real talk ko kayo. Wala namang problema doon. At yung mga panginis nyo na mga mabababaw na ginagawa nyo sa akin ngayon, wala ring problema yon. Sige lang ng sige. Tapos ito pa malupit. Pinapalabas ng mga loyalistang tanga na bastos daw ang Iglesia ni Cristo dahil sasabayan daw yung sona ni Marcos Jr. sa kanilang... Kapal lang pagmumukha nyo. Hindi pa pinapanganak yung kanininunuan nyo. May iglesia na. Hindi pa pinapanganak si Marcos Sr. May iglesia na. So sabi mo, July 27 anniversary niyan. Ang bastos, yung nakisabay sa July 27. Yun ang bastos. Anniversary. What? Iglesia pa ang naging bastos? Palagi nilang ginagawa yun Bakit? Ilang dekada na bang, bakit nauna pa ba si Marcos Jr. na maging presidente kaysa maitatag ang Iglesia ni Cristo? Ganun ba? Katarantaduhan naman itong mga to. Ay, naku po. Pag natapalan talaga ng pera yung isang tao, nawawala sa kondisyon, nagiging lumot, nagiging lugaw yung mga utak. Di ba nga dapat si Marcos Jr. pa ang sabihan na bastos kasi niruin mo sa bagay, wala naman talagang pakialam sa Marcos Jr. sa Iglesia ni Cristo. Ilang beses nga ng panawagan. Unang panawagan na Iglesia, huwag i-impeach si VP Sara. Pangalawa, yung transparency and accountability, di ba? So, yung impeachment kay VP Sara na huwag nang ituloy yan, huwag nang pag-aksayan ng panahon yan. Tapos, yung huwag ipakulong yung mga politikong lumalaban sa korupsyon. So, binaliwala lahat ni Marcos yun. O ngayon, sino bastos? Diba? Si Marcos. O, magagalit ka na naman. Kukantat ka naman. Oy, shoutout dun sa kalimutan ko i-shoutout to yung... Okay, maraming salamat po. Ganito lang po tayo, napaparanoid na sila sa magiging rally. Sabi nila wala naman daw epekto yung rally na yan Nakulong daw si Marcoleta. Akala nyo lang yun. Meron kasi kayong hindi alam. Ang alam nyo lang, yan kayo sa bahay, nakaupo kayo. Pero yung nasa taas, hindi nyo alam. Diba? Yan lang kayo. Kung ano yung command sa inyo, yan lang susundin nyo. Wala kayong kaalam-alam. Ganyan din sinabi ng mga sinaunang mga tao. At dati pa, rally walang kwenta yak. Hanggang nabigla sila isang araw, yung mga buwaba yung leader nila, yung hari nawala. Hindi kaya na ito yung mga historian. Yung Jericho gumuho yung pader. Mga ganyan, hindi lang Bible, pat sa mga history, Okay, maraming salamat. Isang makabuluhan talakayan naman at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, At ito ay talagang masustansyang pag-uusap. Paalam po sa inyong lahat.